Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa vlog ng YouTube. Ako si Kabibig Maglamag-lamag na tao with evidence. Uy! Ano to mga kabibig? Nasaan si BBM? Naku po, parang hindi na natin nakikita si BBM after ng last interview niya kay Claire Castro. Sabi niya, I'm fine, okay ako, balik sa trabaho si BBM. Pero ngayon, hinahanap-hanap na si BBM Kabibig. Nasaan na ba ang Pangulo at ang bagong latest news ngayon, BBM muling isinugod sa ospital. Hala ka, malala na ba ang sakit na diverticulitis? Ano ba yun? Malala na ba ang divert ni BBM? Naku po, muling isinugod sa hospital si Pangulong Bongbong Marcos at kailangan niya ng pahinga. Uy, ito kabibig ha. I-share ko sa'yo, baka sabihin nyo naman gawa-gawa, ginagawan ko ng fake news si BBM. Nabasa ko kayo ng umaga kabibig ito ha. Baka sabihin nyo namang, nagdrama lang ako, nagawa-gawa. Ito From Bombo Radio Philippines. Sahin natin ha. Yan. Just in. Kita nyo ba dyan? Baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko niyan. BBM muling na ospital, nakabalik na at nagpapagaling mula sa diverticulitis. Di ba? Nasinugod siya sa ospital, lumabas, diverticulitis yung sakit niya, sinugod ulit. Tapos nakabalik na, nakauwi na naman at nagpapagaling. Ano ba talaga? Anong medical records, medical condition ni BBM? Ibinahagi ni Presidential Communication Office Secretary Dave Gomez ang dahilan kung bakit hindi nakadalo si Pangulong Bongbong Marcos sa event ng palasyo. Sabi ni Dave Gomez, the President has recently returned from medical care and is recovering from diverticulitis. His medical team note his steady progress. The President will continue to focus on critical duties, but the Executive Secretary and other cabinet members who are his alter ego may represent him at some engagements. Ooh. Muli pa lang no hospital si BBM dahil sa kanyang sakit, pero nakauwi na. Ganun talaga mga sinasabi nila na hospital, nakauwi, ready na si BBM sa trabaho, nagtatrabaho ulit si BBM. Ano ba talaga ang totoong sitwasyon ni BBM? Ito naman ang komento ng mga netizen from Anton Posadas, waiting for neck brace and wheelchair for a smooth diversion. Ano ba naman yan? Dapat ang mag-take responsibility ay ang vice kung wala na ang presidente. Bakit tila hindi nyo napapansin? Bakit ang cabinet members lang? Smells fishy. Respect my opinion. May point din siya, no? Ipagdasal po natin ang Pangulo na wag na siyang pahirapan. Uy, grabe naman itong si Giovanni Curot. Wag na siyang pahirapan sa kanyang karamdaman. Tama naman. Ipagdasal natin na sana maging okay siya. Pero sarcastic yung payo niya. Parang alarms na this, pag mapatunayan na sangkot siya sa flood control, pasakit-sakitan na. How? Parang may pattern daw. Posible naman, di ba? Pattern ng kanilang drama. Part ng script. Ito pa. Ang tagal naman, malapit nang matupad ang wish ni Miss Cara David. Sana magpa-hair follicle drug test na rin. Ano ba ito? Itinatago ang tunay na sakit at kalagayan ni Dayonior. Dapat magpa-albularyo na siya. Kasi baka pinakulam na siya ni Haring Roque. Uy, ano ba naman kayo? Surrender ka na, magpahinga ka na. Takot ka makulong or mamatay. Uy, grabe naman yung mga komento nila, ha? Mga kabibig. Natatawa lang ako at the same time, nakakalungkot. Ito yung mababasa mong komento sa mga tao. Yung iba praying na sana maging okay si BBM. Yung iba-iba ang komento talaga. Yung parang gusto na lang matsugi. Ito kabibig, ha? Ito pala ang dapat gawin ni BBM para tumaas at maging healthy ang kanyang buhay. Ito kabibig, BBM pahingi. Pahinga muna. Ito. Hindi nadaluhan ni Pangulong Marcos Jr. ang kaniyang pampaguluhang aktibidad sa Malakayan ngayong
Miyerkules ng umaga. Si Executive Ralph Recto ang humalili sa kanya. Ang Pangulo ang nakatagdasa ng magawad ng parangal sa mga lingkod bayan na itinakda alas 9 ng umaga sa Malacanang. Ay, ito pala yun mga kabibig. I-share ko sa inyo ha. Yung si Ralph Recto na ang nagbigay ng parangal instead of BBM. Kasi pahinga muna daw si BBM mga kabibig. Ay nako, pahinga ka muna BBM kasi iba na ang mga galawan sa ito kabibig. Ito 'yon. Ito yung kabibig. Si BBM dapat diyan is Ralph Recto na lang. Hindi nakapunta si BBM. It's because pahinga muna siya. Sa isang text message, sinabi ni Executive Secretary Recto na kailangan magpahinga ang presidente sa loob ng isang linggo dahil sa kanyang diverticulitis. Maayos aniya ang Pangulo at normal lamang na pagpahingahin ito sa kanyang mga doktor. Hinabi ni Recto na nagkaroon din siya ng diverticulitis noong nakalipas taon at 2 beses pa nga siyang pinapahinga rin siya ng tig-isang linggo. I relate much. Relate talaga no. Parang naging presidente na si Recto ngayon na. Oy, aminin, gusto din niya. Habang nagpapahinga si Recto, sinabi ni Recto na inaatupag naman ito sa ang kanyang paperwork. Habang napapahinga ang presidente daw, nagtatrabaho pa rin ito. Paano maging pahinga niya kung nagtatrabaho pa rin? So, ganun pa rin ang proseso. Magkasakit ulit siya, di ba? Ilang mga pampaguluhang aktibidad na hindi nadaluhan ng presidente simula noong nakalipas na linggo matapos sumama sa dahil sa kanyang diverticulitis. So, yun kabibig ha. Yun ang nangyari kay BBM. Pahinga muna siya sa trabaho. Pwede naman, for a week, pwede naman ang vice presidente. Di ba? Pero ayaw nila Ayaw nila ganyan. On the other hand, mga kabibig, hindi pala alam ni VP Sara ang nangyari kay BBM. Kung hindi natanong ito sa live na ginawa ni Alvin and Tourism, hindi malaman ni VP Sara na may nangyari kay BBM. Nagtaka lang siya na merong statement si Senator Amy Marcos, yun ang pala ay totoo. Ito kabibig, makinig tayo. Something that we should not Bibi Sara, pag hindi pa makabalik si BBM, ikaw na ba ang maging presidente? Nasaan si BBM? Nasaan si BBM? Asa rin si BBM? Nasaan ba si BBM? Bibi Sara. Mo ba? I think he's under medical something. Oh my gosh. Wala siya ikuan? Public events? Wala pa siya recently. Nag-skip sa public events. Wala pa siya public. Ano ba? So mo gid ito ingon ni Senator Amy sa iyahang statement na may nagkakasakit dahil hindi inaalagaan. Hala. Naginang kinabuhi gyud. Ganun talaga ang buhay. Naginang kinabuhi gyud pagka nang walay kanang tinud-anay nga nagtan-aw para sa imuhang kaayuhan. Oh. Ganon Pila ka talaga ang degrees daw? Pila buhay. ni? Gahi namong tudlo, ma'am. Sabi ni Bibi Sara, ganon talaga ang buhay pag walang nag-take care sa iyo. Grabe si Bibi Sara ha. Pero totoo naman pag walang mga totoong tao nagmamalasakit sa iyo, nagbibigay kalinga sa iyo, of course, babalik ka talaga sa sa sakit mo. Grabe no. Yun pala ang nangyari kay BBM ngayon, 'di ba? Hala ka, mga kabibig. Ano ang inyong reaction hinggil dito, mga kabibig? Pinayuhan ng doktor na bawasan ang sobrang kasipagan sa trabaho. Yun ang sabi ni Auntie Claire. Ibinahagi ni Auntie Claire Castro ang payo ng doktor kay Bongbong Marcos. Ayon kay Castro, ilan sa mga payo ng mga doktor ay bawasan ang sobrang kasipagan nito sa trabaho. Matutuloy pa rin naman umano ang nakatagdang pagtitipon ni Marcos Malacanang. Private meetings here for now. He is in good condition and this may be a way to heed his order of the doctor to slow down a bit. But even if he was advised by his doctor, his private meetings here in Palace pushed through. Uy.
Yun kabibig. Sabi ni Castro na pahinga muna si BBM. Konting pahinga. Ito mga kabibig, ito ang statement ni na-interview si Ralph Recto at hinahanap ko na saan si BBM. Meron naman siyang interview dito. Makinggan tayo kabibig. Well, it's only natural for the doctors to tell you to take a week rest. You know, last year I also had diverticulitis. I had it twice, December of 24 and January of 2025. Masakit yun. Ha? And I had downtime of a week for each episode at that time. So now I'm fully recovered. And I think in the next few weeks, the president will be fully recovered. Anong advice na kayo na yung latest advice sa kanya ng Dr. Konti pahinga lang. Just like any other normal individual. Walang I'm sure pag kayo pumunta sa doktor at masakit ang sa inyo, sasabihin sa inyo, mag-rest din kayo ng 1 week. Walang public engagement. I think meron pa rin siya. I'm not mistaken. Yeah. Well, So yun kabibig, ito naman ang komento ng ating mga netizen. Grabe ng pahinga, rest, lagyan natin ng tax yan. Grabe na. Sa dami na nagdasal lang na mapaaga ang pahinga mo, baka susunod ka din kay ako. Uy, wag ganun ha. Kahit habang buhay na at sumama na kay dyan sa Malacanang, maglabas kayo ng health bulletin na sa kalusugan ni BBM. Tama po. Yun talaga ang pinaka-importante sa lahat, health bulletin sa kalusugan ni BBM. Para alam naman ng tao if okay ba si BBM. Hindi naman ibig sabihin na sabihan tayo na pahinga lang si BBM, dito ganyan, sabi ng doktor, pahinga. We need a health bulletin regarding on this matter because it's all about our president. It's all about the Philippines, kung kaya ba ni BBM pang patakbuhin ang Pilipinas. Pati rin naman, sakit scripted na rin para iwas issue flood control. Kahit mamatay pa si BBM, hindi mamatay ang Ghost Project Floods Control at Nako Bayan dahil yan ang legacy niya sa aking pamumuno, kasama dyan si Fatman Recto. Ang daming gusto mag-rest, eternally ang pangalan kami naman. Nakakasama talaga sa kalusugan ang kinulimbat na bilyon from Liz Bacayo. Nabilaukan na ata ng billions na kickback. Uy, grabe, from Roger Caballero. Ito pa, habang buhay na pahinga ang gusto ng taong bayan from RM Sidron. Huwag naman pong ganyan. Kahit sabihin nyo naman na ganun, mag-ingat-ingat tayo sa mga statement natin, ha? Ano din, presidente pa rin natin siya. Sabihin naman, naku kabibig, parang iba na yata ang tono mo, ha? Parang doon ka na panic kay kay BBM. Hindi po. Hindi naman po sa ganun. Ano ba? Sarcastic. Ay, nako mga kabibig. Diba sabi ni BP Sara, ay ganun? Mawala ba siyang mga events? Uy talaga? Nagkasakit? Uy talaga? Ganun talaga ang mangyari pag pag wala talaga totoong taong nagmamalasakit sa kanya. Yun po mga kabibig. Grabe naman to si BP Sara, no? Ano mga... Well, doon naman, tama naman si VP Sara. Bakit naman natin ang kayang statement? Ikaw, VP Sara, ha, ka din. Sometimes, kailangan mo rin magpahinga para sa katawan mo kasi matataas pa yung mo. Gagawin mo sa Pilipinas, di ba? Grabe ka, ikaw ang susunod na Pangulo. Pero sabi naman ni VP Sara, nape-pressured siya kasi hindi siya pressured as vice president, pero nape-pressured siya, tatakbo ba siya sa 2028 or hindi. Kasi maraming gusto siyang tatakbo. Pero parang nasabi ito one time ni Amy Marcos na parang napagdesisyon na ni VP Sara na wag mo na siyang tatakbo sa 2028, iisipin mo na yung tatay niya. Pero ngayon parang na-pressure na. Diba? Ano na po mga kabibig. Sabi nga ni Claire Caso si BBM, kahit nagmamahinga, pero may mga paperworks to do pa rin si BBM. So, gano'n ang ating presidente. Paperworks na lang siya. So, yun po mga kabibig, ang ating Liz Libak-Libak for today. Ano ang inyong opinion hinggil dito? Kailangan ba talaga maglabas ng medical health bulletin tungkol kay BBM para makampanti naman ang sambayan ng Pilipino kung kumusta ang kalusugan ng ating Pangulo, bakit siya pabalik-balik sa hospital, ano ba talaga ang totoong problemang pangkalusugan ng ating Pangulo. So yun po, maghihintay tayo sa latest updates ngayon. Sabi nga ni BP Sara, nasaan ang Pangulo? Nasaan si BBM?
So yun po kami bigyan shoutout sa ating mga OFW na always watching this YouTube channel and video. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone. See you next time.